Network Entertainment. Wala akong idea doon sa upaw na word. Sila din kasi ginugel ko pa eh. Ano yung upaw? Hindi ko nga alam nung una eh. Tapos kalbo pala ako. Kalbo. Simple lang eh, no? James Calvo. Yun lang sasabihin niya, James Calvo. Ayaw mo yan sabihin kalbo eh, no? Dinaan pa sa Visayas eh. Nag-travel ka pa. Para nakiritan ka na kalbo ka. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Yo, check to the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show powered by the Pod Network and Linya Linya. Kasama natin ngayon, stand-up comedian, actor, model, host, podcaster, ang nag-iisang Prince Upaw ng Pilipinas. Wala nang mas iigit pa. James Karaan. Boom! Hello, everyone. This is me, Prince Upaw. I'm come here to Manila just for this interview. I was chased by a lion, but now I'm still alive. Thank you, Ali. James, grabe. Oo nga. Kailan yun? 2 years ago? 2 years na ba yun? 2 years. Yung kami ni GB? Oo. Pucha, alam mo yung, yung conversation natin nun, nag-i-inquire pa ako sa'yo kung magkano yung renta dito eh. Oo. Kasi ingit na ingit ako kasi may headquarters ka na eh. Tapos, hindi natin alam at hindi namin in-expect na doon sa pagitan nung guesting namin na yun at eto, nagkaroon kami ng headquarters. Boom! Yun talaga na ma-manifest dito eh. Oo. Galing, dapat ko, ano kayo manifest ko dito? Mansion! Private plane ni Zaldico. Sana mapunta sa akin. Mangyayari yan, Sana pare. ipabid, no? Tsaka dapat every 2 years lang pala tayo nag-uusap. Oo. Ang dami nangyayari kasi. Pero actually, totoo, sa isang taon pa lang, ang dami nang pwedeng mangyari. What more yung 2 years pa. Ina-underestimate natin yung isa sa mga napakinggan ko na quote. Hindi ko alam kung sino nagsabi nito. Baka si Victor din nagsabi nito. Ina-underestimate natin ang pwedeng mangyari sa isang taon at in-overestimate natin ang pwedeng mangyari sa 5 taon. Parang ganun eh. Parang ganun. Ano ba? Ba't umuoo si? Si Vic nga Victor. nagsabi. Talagang ano, no? Na lahat Parang ng mga... Si Vic kasi yung mahilig magbasa. Oo. So, yung mga binabasa niya, second-hand information ko na. Second-hand reading na yan. Hindi ko na kailangan magbasa pag nagbabasa si Victor. Yan. Parang book sale yan. Second-hand yung ano mo. Yung mga libro, no? Pero, tama no? Ang dami nang nangyayari. Ang dami nang nangyari. And yun yan, naalala ko pa to eh. Kasi nga, di ba, parang yung Linya Linya Land, nag-uusap tayo, tapos biglang nangyari yung Cool Pals Festival. Tapos bukas, meron pa kayong isang, parang music, music and comedy festival. Sabi sa'yo, ginagaya ka lang namin. Hindi, ang ganda eh. Nakikita ko, tapos parang, ang saya, ang laki. And ano eh, yung sa HQ naman, ang galing kasi nagkaroon na nga kayo ng home base, yung cellar, tapos bar pa siya. Bar plus studio. Parang studio. sa history yata ng Pilipinas at ng buong mundo. Ayun din yung first na bar and podcast studio setup na lahat ng podcast recordings namin ay meron ng live audience. So, ibang elemento rin yung maglagay ka ng live audience sa podcast recording kasi mapupush ka na alam mo kaagad yung feedback ng tao. So, hindi lang kayo yung nagtatawanan. Kailangan mo ring patawanin kung sino yung nandun sa loob. And most probably, kapag tumawa sila, ibig sabihin nakakatawa yung sinabi mo. So, mas napupush namin yung boundaries ng comedy. Kasi kaya naming hindi tumawa dito. Sige, etong susunod na sabihin ko, try natin kung tatawa. Parang ganun yung nagiging thought process habang ginagawa namin yung podcast. So, mas natatighten yung content na mas nakakatawa.
every episode. Kumbaga, simula nung nagkaroon kayo ng sariling bar, naging performative podcasters kayo. Tote bag na lang ang kulang. Actually, may tote bag yung Cool Pals eh. Oo, may labas Yan, natin paano yung nga tote yung Para tote sa bag? mga Sige, habang performative. kinukuha mo, inom muna ako ng Cool Ay, Pals grabe mug. naman. Grabe naman to. Sarap ng tubig pala sa Cool Pals mug. Iba yan. Cool na cool. Performative podcasters. Ayan. Ito na. Pakita Ang mo. ultimate podcast. Matcha sana ito. Oh, kulay green. Dapat pala, isang linggo namin tinabi yung tubig para kulay green na. Linya-linya.ph. Bili lang kayo Linya-linya.ph. dito. Ubusin nyo, please. Ubusin nyo to. Oo, para may royalties kami dito sa Yan, linya-linya. oo nga. Grabe, oh. Yan, oh. Cool Para sa Pals. performative podcasters, no? Marami magtatanong, bakit wala si Roger? Oo nga eh. Kasi hahatian pa namin siya eh. So wag na lang, 5 na lang kami. Oo, tsaka lampas na yun sa, sa t-shirt. Oo. Pwede kasi iniisip ko, papunta dito, pwede palang may tuldok. Tapos mukha Dito, niya. Mukha ni Roger yung tuldok pag zoom in Ang nila. ganda, sayang. Sayang. Next time. Next batch. Ubusin nyo yung first batch para next nandun na si Roger. Kung Sa gusto nyo version magkaroon ng 2. version 2, no? Pero yun yan, nag-gets ko yung sinasabi mo na, pero yun yan, hindi ba nag-iba yung, parang mas nakatulong ba siya or nakabawas din ba siya sa pagiging relaxed nyo sa pagpa-podcast? Kasi syempre, kapag walang audience, ngayon walang audience, so parang, banat Relax ka lang ng lang. banat, Oo. relax ka lang. Pero pag may audience, mas nararamdaman mo bang kailangan niya, habulin mo yung reaction nila? May kasi yung itsura nung Cool Pals bar. Ang bar nasa main area. Tapos merong malaking LED dun sa stage. Meron pang separate na studio na kami lang ang nandun sa loob. So, pwede kaming mag-as is and relax doon sa loob ng studio habang nanonood yung mga tao dun sa big screen. So, nakaproject lang kami doon. Hindi pala, hindi nandyan, hindi mo naririnig yung ano nila. So, pero nag-implement ako lately na lagyan ng mic yung audience sa labas para marinig namin sa headset. Kasi, yun nga, gusto ko rin, para din dun sa mga nanonood sa live, para hindi naman sila anong tawag dun? Parang, Underwhelmed? hindi yung, malugi. Lugi sa bayad sa ticket. Na, ano ba yan, nanood lang kami sa screen. Oo. Sana, hinintay ko na lang sa Spotify. Para gusto ko rin na sasagot din kami doon sa kanila. Kasi pag narinig namin tumatawa sila, gusto niyan, bastos kayo. Parang gusto rin na at least ma-call out din namin kung ano yung nangyayari doon sa live audience. Para at least kasama pa rin sila sa conversation. Minsan kasi may mga topics kami na sumisigaw talaga yung audience na kunyari, ito yung latest episode namin na Tagalog versus Bisaya. May nagpa-tournament kami ng kung sino talagang mananalo. May mga representative yung Tagalog tsaka Bisaya. So, naging collaborative. So, may sumisigaw sa audience na Andres Bonifacio! Kumaganon sila. So, magandang experience din talaga sa live audience kapag nakakapag-input sila sa podcast. Kasi yun naman talaga yung purpose mo kung bakit ka makikinig at manonood ng live recording para to be there sa recording. Ang saya maging fan ng Cool Pals, no? Ang daming way din mag-interact with you guys. Or parang i-consume yung content nyo. Kasi yun naman talaga yung core din ng Cool Pals eh. Kasi ang ano naman namin, ang tawag namin sa listeners, Cool Pals, di ba? Tapos kami, Cool Pals din. So parang as much as possible, on paper, wala dapat hierarchy. Kasi nabuhay kami noon sa comment section eh. So yung content namin, kinukuha din namin doon sa content. Tinatawanan din namin pag may nakakatawang comment. 'Di ba? Yung sila Jomar J noon, nung time na 'yon. 'Di ba? Parang nag-evolve na lang ng nag-evolve na hindi namin in-expect na ganito yung klaseng evolution niya, na pati yung listeners namin dati na mahilig mag-comment at mahilig mag-suggest, magiging empleyado namin at magtatrabaho for us. Grabe. Shoutout, no, sa mga nasa likod ng Cool Pals na podcast. Sina Jomar J, sina Honey Del, sina Masa, sino pa ba yung mga? Bawal bang pangalanan? Pwede Pinangalanan naman. ko na. Pwede naman marami. Sila Bori, Jasper, Leda, Si Leda. Si Jasper. Oo. Wow, andyan na sila. Tapos, nagiging rin sila, stand-up comedian. So, pag kunyari may tour kami, sila na rin yung nagpe-perform na open air. So, Grabe, no?
Oo. Iba yung feeling na mga listeners nyo, biglang kabuhayan na yan eh. Nagpapamilya na sila. Si Jomar, pinauwi nyo pa. 'Di ba? Namimiss na nun yung mga Arabo, singaw no? ng Arabo. Singaw na singaw sa ngipin At saka namimiss niya yung pagtira sa puwet. Ng mga amo niya. Kala mo lang namimiss niya. Kala mo lang. Ginagawa rin pala dito no? Ayan. Pero, grabe, no? And yun niya siguro sinasabi mo na yung nangyayari in 2 years, ang dami. Ito na, no? And James, parang kayo Pero alam mo, dun sa 2 years na yun, hindi naman lahat up. Yes. May Definitely. mga failures din. And yung pinaka naranasan naming failure, kasi yun nga parang pakiramdam namin, puro up. Dami nangyayari. Parang every anniversary, kailangan level up. May something new. Tapos yung recent namin na failure, syempre yung hindi kami nakapag-Netflix, hindi ni-reject ng Netflix yung namin, yung shoot namin for Oo nga, nandun ako. yung comedy special. Oo. So, yun ang isa sa mga failure namin. Pero behind that failure na natutunan namin and mas nakilala namin yung sarili namin. Dahil all throughout nung nagsimula kami, wala naman kaming network na hindi namin binenta tong Cool Pal sa para maging content ng ibang network, no? Parang hindi kami nagkaroon kami rin yung producer, kumbaga. Kami nag-produce, kami nag-edit, parang lahat ito sariling sikap. Homegrown, no? So, parang doon kami dinadala ngayon nung failure na yon na, teka, sinabi sa amin ng mga comedy gods na hindi yan yung path nyo. Siguro ito ang path nyo. Talagang kayo talaga yung magka-carve ng sarili nyong path. Kasi inisip ko, kasi yung path namin is hindi siya yung usual path. And lahat ng mga nasa mainstream siguro or mga malalaking, kunyari, yung mga head ng Netflix, hindi nila nakikita siguro yung na viable kami na content para i-consume. Kasi ayun ang hirap pag nagpi-pitch ka, hindi mo ma-relay sa kanila, lalo na sa mga brands, kung gaano kalakas yung community. Kasi yung hindi mo masabi sa kanila kasi ikaw nararamdaman mo personally. Pero yung i-craft mo siya into a deck, PowerPoint presentation. Okay, nandyan yung numbers. Anong ibig sabihin yung numbers na yan? Parang kung ipakikita mo naman sa kanila yung numbers, maliit siya para compare doon sa mga vloggers and mga big-time content creators and influencers. Pero yung lakas, hindi mo siya kayang ilagay sa deck. Na yung mga, kunyari, nag-Shopee live kami ng Poland Hopia. In 2 hours, nakabenta kami ng 1.3 million na hopya, na sales. Wow. Na sales. Parang kahit 2,300 lang yung viewers namin that time sa live. Ang orders na pumasok sa kanila is 4,000 parcels. So hindi ko palagay sa deck. Baka sabihin, gawa-gawa nyo lang yan. Oo. Yun lang yung hirap kung hindi mo maipapakita talaga in numbers. Kasi yun pa rin ang labanan ngayon. Kahit anong sabihin natin Yung numbers, millions. Yeah. Talaga dapat Yung thousands, masyado na nating minamaliit Kaya tingnan mo yung mga politiko natin ngayon. Billions na rin sila ngayon. Trillions na. Trillions na sila kumurap. Kasi habang yung followers pala ay affected din ng inflation. Kailangan maliit na sa kanila yung thousands lang yan. Kahit mga kurako, tinatamaan ng inflation. Nagmamahal na yung mga bagay Oo, Napolis nga lang, 9 billion, di ba? Parang gano'n. Ngayon, Maliit yan. Trillion. Kaya pa pala natin. Nakawala pa pala yung mga... Think big. Oo, think big. Ano pa ba ang susunod sa trillions? Zillions. Zillions kagad? Hindi yata. Bazillions, gazillions. TUV. Billions? Trillions. Kasi billions, walang zillions, dillions, di ba? Pero yung billions nga, mas malaki siya sa millions So, hindi siya dapat chronological. Hindi siya alphabetical. Oo. BM? Quadrillions. Quad, di ba? 3.
Quad 4. Oo. Quadrillion niya. Quadrillion. Kasi trillion, quadrillion. Pentallion. Oo, tsaka reverse. hanggang 6 lang. Pero James, nagigets ko yung sabi mo pero I feel like parang hindi mo mapipilit talaga minsan. And sa Cool Pals kasi, parang feeling ko, pagka nahanap nyo rin yung tamang kausap pagdating sa pitch. Kasi ang hirap parang sa linya-linya nagigets ko yan Oo. Kasi kami noon, 'di ba parang marami rin kaming collab sa mga brands. Oo. Kapag ang kausap naming brand ay gusto naming brand, pero hindi naman kami kilala. Hindi kami kilala ng brand na yun. Kahit anong gawa mo ng ganda ng deck, kahit anong numbers ang bigay mo dyan, hindi pa rin nila yun gets. Pero, on the contrary, parang kapag kilala ka nila, nakinig man lang ng isang episode nyo, o nakasuot ng isang shirt namin, minsan kahit maliit yung pakita mong numbers, alam nila yung pakiramdam ng connection na yun, kukunin ka nila Totoo nga. Oo. Totoo yan. Parang, nung na-interview namin si Quicks, galing. ang natuwa ako dun sa mindset niya na mas maganda kung sila na yung lalapit sa'yo. Mas magpagaling ka lang. Magpagaling ka ng magpagaling. Kapag wala pang lumalapit sa'yo, ibig sabihin hindi pa ganon kagaling. So kapag lumapit na sila sa'yo, meron ka na ring leverage at ikaw na yung may say kung paano makipag-negotiate kasi sila yung lumapit So siguro ganun na nga lang din yung parang wake up call na rin sa amin na sige magpagaling pa kayo baka hindi pa kami masyadong magaling para pansinin ng mga big big companies na yan. Tsaka ako bukod dun James parang tama parang magpagaling ka pa pag magaling ka na enough mas makikita ka pa ng ibang tao. Pero minsan okay din isipin na hindi talaga lahat makukuha mo Diba? Parang, mag-stick ka dun sa meron akong term lagi dyan yung critical few. Yung, kinento ko na to sa'yo noon. Diba? Lagi kong sinasabi sa'yo, kahit nung last meeting ata natin. Yung isa sa 100, mas malakas pa yun. O 10 sa 100. Kung sila talaga yung nakikinig sa'yo, sa kanila ka mag-focus. Ang tendency kasi, hinahanap pa natin yung 90. Na hindi mo naman talaga sakop. So, pag doon ka nag-focus sa 10, may isa doon na big project for you. Parang gano'n. Pero totoo, kasi nung may isa kaming pinuntahan na parang, eto last Friday lang. Kasi bago kami pumunta doon sa isang show, sa yung Kill Pals, dumaan muna kami sa isang event. Parang, black screening ng Tron Ares. May nakilala kasi kami from Tier 1 dati. Tapos ngayon gumawa siya ng sariling company na ang expertise niya is pinagmi-meet niya yung influencers and content creators and then brands. Siya yung nagbebenta doon. So yung mga nakilala namin na brands doon, may mga Cool Pals and may mga hindi Cool Pals, hindi kilala. And then makikita mo yung enthusiasm nung kilala kami. Kasi may mga doon, brand LG na yun, nakipagkwentuhan, nakipaglokohan. Ang dali mong lokohin na bigyan ka ng TV, bigyan ka ng na parang hindi sila ma-offend, hindi ka nag-aalala na ma-offend mo sila. Tapos may mga hindi rin kami kilala, hindi ko na sila kinausap. Doon na lang ako nakipag-usap sa mga kilala kami. Kasi sayang effort pakikilala mo ng pakikilala, parang tatanguan ka lang ng tatanguan yan. And hindi naman nila ma-absorb yun doon sa initial meeting lang. Diba? Tama. So, yun nga. Pagka, kaya kami, okay na sa akin, sige, hindi kahit maliit na brand, sige, tanggapin natin. Okay, wala namang problema dyan. Basta, Cool Pal siya. Tapos, para eventually, may kita rin ng ibang mga brands na, nagbe-benefit sila doon sa community nung Cool Pals. Then, sila na yung lalapit sa amin. So, itong gagawin namin, sa na lang namin re-release? Sabihin ko na ba? Basta, sige sabihin ko na. Wala namang kwenta kung hindi ko sabihin. I-release namin sa YouTube yung comedy special. And sana mag-viral para pagsisihan. Sa likod naman ng utak ko, ganun, plastic pa ba ako na sayang. lahat ito ay for the good, pero syempre gusto mo mag-viral para mapag-isip-isip din yung ibang mga taong nag-decline sa'yo na ito ay
isang malaking pagkakamali. So sana mag-viral. Pero pag hindi naman, no hard feelings kasi at least nung ginagawa naman namin to, yung pag-shoot nun, naglabas kami talaga ng pera, savings, personal savings. And ang pinitch ko din sa kanila nung sige, maglabas na tayo ng pera kasi for the longest time, 15 years na tayo nagsa-stand-up comedy, hindi tayo naglabas ng pera para sa sarili natin. Ito na yung oras para mag-invest tayo sa sarili natin. And walang nangyari. Kaya pala hindi kayo naglalabas every Kaya scene. pala, wag na kayo maglalabas naman. Hindi, yun siguro. Eto, naglabas na kami pera. Sayang naman kung hindi lalabas hindi mapapanood ng madla. Hindi, pakita na natin. May portion din doon na galing sa donations ng ng listeners. Cool Pals eh. Oo. So, talagang nagbigay talaga sila may mga malalaking halagang binigay sa amin na, meron kang ganito, hindi ko mukhang mayaman Pero napapaisip ka rin ba minsan na sana binulsa ko na lang? Kung si Saldi ko kami nag-invest. Show pa sana. Hindi. Walang ganong Wala. sa akin. Kasi, masaya ako na nagawa namin eh. After nga nun, after namin na ma-shoot yun, ang gaan sa pakiramdam na sinabi ko kala Nonong, sisikat na tayo. Yung pala yung problema eh. Nagbilang ako ng sisiw. Hindi, pero yung pakiramdam na, tangina, ito yung isa sa pinakamagandang set ko at nakuna ng camera. Yun yung fulfillment nung event na yun. Parang bonus na, actually hindi naman siguro bonus kasi yun naman talaga yung goal, mabenta sa Netflix. Pero yun nga lang, nung na-receive namin yung balita na yun, nakaka-down talaga. Kasi nung na-receive namin yung balita na yun, nasa gitna kami ng recording. Yung episode ni Charis Solomon at ni Jeffrey Hidalgo, palala ng palala yun. Lasing na ako doon sa part ni Jeffrey Hidalgo. Hindi ko nga alam na parang, kasi nakikita ko yung comment na bastos ko raw si Jeffrey Hidalgo. Sabi ko, hindi ko matandaan. Kasi talagang, naglasing na talaga ako kasi hindi ko parang nalungkot talaga ako. Kaya, 4 pang recording kami nung araw na yun. Yung unang recording yung tungkol sa gambling addiction. Minamadali ko yung gambling addiction na episode kasi 5:30 yung meeting namin. Lalampas na kami. Minamadali ko na talaga. Wala na akong pakialam sa addiction mo. Sige, gumaling ka. Dito post. So, nung after nun, nakipag-meeting kami dun sa kala Direk Marius sa arcade. So, yun nga, yung hindi magandang balita na hindi ko rin maintindihan kung bakit. Kasi nung nakita ko yung sagot, very vague. Ang sagot sa amin is parang yung production value is not what we're looking for. It's a bit unpolished. Parang, tapos yung multi-comedian approach daw parang di nag-work. Hindi napakita yung strengths ng bawat comedian. Sabi ko, sobrang labo niya. Hindi ko maintindihan, naggagano na ako sa ko. Parang, paano nyo nasabi na hindi napakita yung strength ng bawat comedian kung hindi nyo naman kami kilala? Di ba? Ikaw ba masasabi ko sa'yo ngayon, kung ngayon lang kita ma-meet, parang hindi yan yung strength mo. Di ba? Hindi mo sasabihin niya sa taong hindi mo kilala. Hindi ko alam kung paano na sila nag-arrive dun sa ganong klaseng conclusion. Pati yung ang ganda nga nung napanood ko yung special na reminiscence sa ng The Office. Yung klase ng style na shaky. Kaya hindi ko alam Napasok sa crowd na na tinatarget. Kasi yun talaga yung purpose eh. Ginawa talaga namin as raw as possible. Pero cinematic ang dating. So raw pero cinematic yung approach. Na ang background is nasa backstage, nagkwentuhan na yun naman talaga yung essence ng Cool Pals. Kaya ganun ang gusto namin kasi for the fans din and for the non-fans. So sa non-fans yung stand-up, for the fans yung
sketch in between para mapakilala yung bawat comedian. So, naguguluhan ako dun sa na yun, sa sagot na yun. Kaya hindi ko, nung time na na-receive ko yung balitang yun, sabi ko, sige, buksan mo nga yung makalan. Buksan mo, inuubos ko yung makalan. Pucha, So, pasensya na po, Sir Jeffrey Hidalgo. Hindi po talaga ako. I'm not, hindi po ako gano'n. Pero, tinry ko pa rin in the spirit of comedy na kunyari ganun. Pero ako as someone na nanood nung special nyo na yun, nandun ako nakita ko rin si Red. Parang contrary talaga dun sa sinabi nilang hindi lumabas yung strengths. Walang bias to, Ali. Walang bias to. Mamaya sabihin ko sa inyo. Kasi ilang beses mo na rin kaming napanood, di ba? Isipin mo yun, ilang beses ko na kayo napanood. Pero parang umiiling ako talaga nung pinanood ko kayo. Parang sabi ko, ito na yung culmination nung comedy nyo ng ilang taon. Ganun yung pakiramdam ko. Parang nasiksik nyo in how many minutes per comedian yung essence nung kada style nyo. So, yun talaga honest ko na naramdaman na lumabas yung strengths nyo. Hindi parang, hindi na-highlight yung strengths. Actually, yun yung parang naisip ko na talagang siniksik nyo or parang nilagay nyo in one set yung malakas yung... Oo. Yun naman talaga yung purpose kung bakit maliit lang yung... Siyempre, alam ka namang hindi pa namin ilagay doon sa ilang minutes na yun na yung 15 years experience namin, hindi namin ilalagay doon sa 12 minutes na set namin. Parang kaduda-duda naman yun. Tsaka James pulido Pulido talaga. Napansin ko nung si Muman, grabe talagang parang walang walang Bakil, patel. Walang bakil. Ang galing. Ako din sabi ko nung na-pull off ko yun, kasi 2 show yun na-pull off ko siya na walang nakalimutan, dire-diretso, talagang pati yung tawa ng audience, hinihintay kong mag-die down bago isulpot yung isa. Then sunod-sunod na tawa. So, yung para sa akin, yun yung napakita ko yung strength ko. Kaya contrary yung para sa akin, kung makikinig ako sa mga taong hindi naman ako kilala, bakit? Di ba? Bakit ko gagawin yun? Para pahirapan lang yung sarili ko. Kaya, doon nagsimula yung moving on. Sa masamang balitang yun. Doon namin na-realize na, sige, release na lang natin. And kung anong mangyari, yun. Kung hindi rin mag-viral, tuloy lang. Kasi, hindi naman ito yung end goal Ano lang to parang shortcut, kumbaga. Parang shortcut to Araneta Coliseum. Kumbaga, parang pero kung hindi namin ma-achieve to next year, we have the rest of our lives para ma-achieve yun. So, hindi siya, tapilok lang siya. Then eventually, babangon ka. And then tutuloy mo pa rin. Kasi from the get-go, at sa umpisa pa lang naman namin ginawa to, hindi naman namin na-project kung kailan kami titigil Ang sinabi naman namin kung hanggat hindi wala pa kaming Alzheimer. Actually, mas maganda nga pag lahat kami may Alzheimer no? Tapos nagpa-podcast pa rin kami. Wala nang topic no? Umuulit na yung mga nyo, no? Nasaan nga pala yung susi ko? Di ba napag-usapan na natin to sa ibang episode? Yung podcast na Alzheimer. Hindi, pero going back to, sabi natin na 2 years yung pagitan ng usap natin. Maraming nangyaring maganda, pero meron ding mga failure. And parang part din ng journey talaga yung pag-handle ng failure. No? And parang it's not as if baguhan kayo sa industry na to No? Parang ang dami nyo ng tapilok bago pa kayo umabot dito. And siguro yung feeling din na ginawa nyo yung show na yon, parehas lang naman yung ginawa nyong effort kung makukuha man o hindi. And 'di ba? Parang yung
yun, parang mahalaga pa rin yung effort na regardless kung mangyayari siya o hindi, parehas na level of performance yung binigay nyo. Looking back, na ito, realization ko din. Kasi itong Cool Pals, itong ginawa namin tong podcast na to, parang for me, last breath ko para sa karir ko. Parang ganun ang nangyari nung time na yun eh. Kaya rin naman to nagawa yung podcast. Kasi parang wala naman tayo wala tayong fans, wala tayong sumusunod sa atin pag nag-show tayo. Yung before pandemic, ang laging nangyayari is laging showcase, laging kailangan sama-sama kami para may manood sa amin. Pero pag yung 1 hour show na ganyan, merong manonood pero hanggang most lang yung capacity. Kaya nung napakinggan ko nga yung linya-linya show no, na para pwede itong maging avenue para may kapitan yung audience sa amin. Kasi nga, kapag nag-stand up kami, 10 minutes lang yung 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes lang yung mapapakinggan nila sa amin. And polished pa yun. Hindi mo mag-grasp yung full personality ng bawat comedian. So, nung napakinggan ko yung linya-linya show, talagang nakita ko yung personality mo, nakita ko yung personality ni Victor na ipapakita talaga in 1 hour plus. Nakikita ko rin yung turnout sa live na may nanonood talaga kay Victor through Linya Linya Show. So, yun yung isa sa mga last breath ko para mabuhay man lang tong passion sa stand-up comedy na unti-unti na rin namamatay nung panahon na iyon. Kasi parang stagnant na eh. Nagpa-plateau na. Okay, gawa ka ng Wala naman din masama kasi as a working comedian, ganun talaga yung magiging progress eh. Pero before podcasting, kailangan mo talagang kumapit sa network. Kailangan mo talagang mapansin ng mga producers. Kailangan mo magkaroon ng show sa Ang Probinsyano. Yung mga ganyan. Wala namang kumukuha sa akin. Wala din namang, hindi ko rin naman, hindi ako hiyang sa video, vlogging, content creation. Nung pandemic lang naman nabuhay yung mga paggawa ng sari-sariling video eh. Pero before pandemic, unknown sa amin yung ganun. Pati yung pagpo-post nga ng stand-up clips online, hindi namin ginagawa eh. So, parang yun na yung last na kapit ko doon sa career, yung podcasting. Kaya, nakalimutan ko yung tanong. Ano yung tanong? Hindi, maganda eh. Na parang, wala lang. Parang failure, di ba? Yung mga failure. Oo. Kaya parang, hindi ito bago rin sa'yo eh. No, sabi mo nga last, gasp mo na to na, kung hindi pa to, okay lang, tutuloy naman ako kung anong ginagawa ko. Oo, diba? Yun. Parang, hindi lahat naman ng mga dinaanan namin, hindi rin naman namin, lahat naman sa buhay, lahat naman ng dadaanan mo, hindi mo alam kung ano yung magiging resulta eh. Kung ano yung inisip mo pang magiging resulta, yun yung hindi nangyayari. Pero, it will turn out na mas maganda pa pala yung pupuntahan kaysa dun sa inisip mong magiging resulta. Tama. Tingnan mo, hindi naman namin in-expect na magbubunga ng sariling community yung Cool Pals. Hindi naman namin in our wildest dreams na marirecognize kami ng Spotify. And then mananalo pa ng award, mga ganon. So, lahat ito sinasakyan lang namin kung saan lang kami dalhin. And yun nga din yung realization dito sa failure na to na kahit anong dadalhin kami nito somewhere. Pero through our past experiences, yung somewhere na yon, sigurado akong maganda. Hindi lang siya yung hindi lang siya yung minanifest, namin, yung iniisip namin or expected namin. Pero I'm sure maganda. Parang making sense of kung anong mangyayari. Kasi kapag may imagine kang pupuntahan tas hindi mo napuntahan, ikaw rin yung madadown, no? Oo. Pero kapag mas naiintindihan mo na kaya pala,
Oo. dito ako napunta, mas ma-appreciate mo siya. Hindi ko rin alam. Baka naman yung somewhere na yun na pupuntahan namin is hahalik sa paa namin yung may-ari ng Netflix. Sana naman. Baka naman ganun ang mangyari. Di ba? Mas maganda yun. Oo. Hindi, pero sakto rin actually na may palabas kaming collaboration with Netflix. Talaga? Oo. Ano? Shirt. Hindi, biro lang. Alam mo, unti-unti nga kung totoo nga yan, parang mindfuck ako. Kasi merong collaboration ng Spotify at Netflix. Ganun. Magpapalabas na rin ng video podcast sa Netflix, pero sa US muna. So, tingnan mo, yung Destiny. Di ba? Biglang may ganung balita ako nakita. Di ba dati nun si Joe Rogan, nag-exclusive sa Spotify. Then, globally, in-implement nila hanggang sa kami nga, yung isa sa mga unang podcast na in-exclusive ng Spotify. So, hindi naman namin, kino-close yung pinto, baka yung podcast ang mapunta sa Netflix, di ba? Para hindi natin alam, di ba? Baka yun ang mangyari. Pero, mas maganda kung mag-focus na lang kami kung ano yung meron ngayon. Yeah. Okay yun. Tinry nyo na. Pero malay mo, dito sa episode na to, mangyari ako. Baka listener mo yung mga heads ng Netflix. Ano ba yung email nyo na yun? Pero James, huli nating usap. Lagi rin natin na pag-uusapan to na iniisip mong mag-full-time comedian. Kasi ano ka pa nun? Shit, may oo trabaho nga ka pa pala. nun. Full-time employee ka nun. Oo nga Tapos lagi kitang tinatanong kung kumusta, paano mo na pagsasabay? O kaya kailan ka ba mag-full-time? Mag-full-time ka na. Ang dami mo magagawa. Di ba? Lagi ko sinasabihan. So ano nga nangyari? And what led to itong pag-full-time mo? Well, katulad nga nung paulit-ulit kong sinasabi kanina, hindi mo talaga mape-predict din yung kung ano yung mangyayari. Na-lay off ako. Na-redundant ako last year. September. Ito nga, parang 1 year. Actually, ang last day ko is October 31 on paper. Pero September, di na ako pwedeng tumungtong sa office. Ganun. Nag-surrender na ako ng laptop. So, may 1 month pang binigay na sweldo sa amin nun. So, kaya October 31 yung official last day ko. Yun, ang nangyari. Na-redundant ako, which is, yun din yung hino-hope ko noon. Yun yung talagang, hindi ako magre-resign kasi maliit lang ang makukuha ko. Kaya, through the intercession of the Holy Spirit, nasama ako sa listahan ng mga maredundant. Nung una, medyo nabigla ako. Kasi anong nangyari pa noon, nasa bahay pa ako noon, work from home. Tapos nakita ko yung cellphone ko, naka-silent kasi yun. Tapos nakita ko, may missed call dun sa HR, sa Messenger, sa FB. Sabi ko, hindi naman ako tinatawagan nito. Ba't tumatawag to? Before that, nababali-balitaan ko na magkakaroon ng massive layoff buong mundo doon sa company. Wala lang naman. Nintay ko lang naman kasi usap-usapan sa Reddit, ganun. Tapos nung nakita ko na yung missed call, sabi ko, ay, eto na. Sabi sa akin, pasok daw ako bukas, 4 p.m. Huwag daw akong malilate. Ganyan. Sabi ko, alam ko na to. Kaya gano'n ko na, eto na ba yun? Sinagano ko yung HR. Eto na ba yun? Hindi, basta pumasok ka lang. Eto na yun eh! So, nung pumasok ako doon, ang ginawa ko, after nung call namin, binuksan ko yung laptop ko, nag-connect ako sa company, winidraw ko lahat ng mga, yung mga points ko sa system namin. Kasi may reward system na from employee to another employee or manager, bibigyan ka ng points. And then convertible yun sa GC. So ginawa ko, yung winidraw ko lahat. Kailangan ko ng bagong sapatos. Kailangan ko bago ng computer. Kasi mawala na yung computer ko. Company laptop lang yun eh. So nag-withdraw ko ng GC ng Silicon Valley. Mga ganyan. And tagal ko, parang 5 taon kong hindi winidraw yun. Naipon. So naipon. And then, true enough nga, nung pagpasok ko, kailangan ko na i-surrender lahat. So, ang bilis ng proseso.
15 minutes lang. Sinurrender ko lahat, walang ano. Kaya kung aalis kayo sa company, yun ang recommended ko. Maghintay kayong ma-redundant. Kasi ang bilis, wala kayong ano eh. Bukod sa malaki ang makukuha ninyo, sa laki nung nakuha ko, nabayaran ko yung bahay ko. Wow. Oo. So wala na ako utang sa bangko. Wow. So yung yung parang clean slate tuloy ako ngayon. Tapos ang bilis pa ng turnover. Bigay mo lahat ng laptop mo, ID, tas uwi ka na. In-escort pa ako ng guard eh. Kasi may pagkwentuhan pa sana ako dun sa mga office mate ko eh. Kaso in-escortan ako ng guard. Tas nagwala ako kunyari. Ganito nyo ba tratuhin ng mga empleyado ninyo? Hindi nangyari. Ha? Hindi nangyari. Nangyari yun. Ginanong ko. Pero tumatawa lang naman ako. Ang mga korporasyon, wala kayong puso, mga korporasyon. Ginamit nyo lang ang mga empleyado ninyo. Yun, tapos, may 1 month akong naging parang useless. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, yung mga gano'ng klase. Kasi, sanay akong gumigising ng maaga eh. Tapos sanay akong may ginagawa. For the first time, wala akong ginagawa. Kape-kape lang ako, tas Netflix. Parang ang baho ko. So, yun. Pero after 1 month, nag-okay na. Kasi, ang dami ko nang natatanggap din na inquiry. Ang dami ko natatanggap na kasi ginawa rin naming episode eh. Ang title pa niya is Unemployed James. So, after nun, marami rin akong pumasok na inquiry. Tsaka bare months pa yun eh. So, hindi rin ako nag-aalala in terms of financial. Kaya, totoo yung sinabi mo. Pag nag-resign ka, ang dami mo nang magagawa, ang dami mo nang pwedeng gawin. Kaya, pumasok na rin yung Cool Pals Bar. Actually, tama ba? Hindi pa kami nag-ooperate nun. Saktong-sakto, after nung November kasi kami unang nag-operate eh. So, after kong matanggal, may 1 month na pahinga, and then operate na kagad. Dire-diretso na, simula noong November, dire-diretso na ako ngayon. Wala na rin ako ulit pahinga. So, ginagawa ko ngayon, nag-focus na lang din ako sa health, sa gym. So, tuwing umaga, nag-gym ako. Wow. Inaraw-araw ko talaga. Kasi, doon ako parang wala naman akong ginagawa. Bakit? Ayoko naman tumambay ng matagal, manood ng TV. So, at least, pinapagod ko na yung sarili ko bago ako gumawa ng totoong trabaho. So, yun yung naging routine ko ngayon. Then, Parang nakangayayat ka eh. ha? Kaya nga, ang tagal mong sabihin eh. Kaya nga, biriga po na yung nag-workout ako eh. Hindi, kaya nga yung size na binigay ko Oo, sa'yo. 2XL ako dati. Ngayon, XL na oh. Papalitan na namin sa directory namin ng XL na May lang. database pa kayo ng May size database ko. to eh. Nakikita ko yung progression nyo eh. Sino yung pataba? Umabot na nga sa wala na kaming size na gano'n eh. Tapos, dahil sa Cool Pals, tsaka dahil kay Red Oliero, may 5XL na ngayon ang linya-linya. Inang yan, pahirap sa buhay. Totoo. Inubusan mo yun, kaya may mga bata ngayon na walang damit. Kinuha yung tela. Kinuha niyo yung tela nila, Red. Sa bawat isang mataba, may 2 hubad na bata. Grabe kayo. Ayan. Pero dahil sa inyo, meron ng ganyang shirts, Pero yan, sabi mo, James, parang nagbago rin yung buhay mo for 1 year. Pero yung routine mo, sabi mo na gumigising ka ng maaga. Ano nang ginagawa mo? Yun nga, dinadaan mo sa workout. Tapos, Gets. 1 p.m. na, tapos na ako. Workout ako ng mga 10 a.m. Andun ako mga 3 hours. Gets. Tapos, yun, balik sa bahay. Minsan nga, parang hindi na ako marunong mag-computer. Kasi tagal kong di binuksan din yung computer ko. Pero, ang nakakatuwa dito, mas naging hands-on ako sa Cool Pals.
And lalong-lalo na nung pumasok si Jomar J. Tsaka si Hanidel. Kasi sila talaga yung nakatutok din ako. Kasi sa kanya ko din, kay Jomar, lalo na kay Jomar J, sa kanya ko dinadump lahat ng mga ideas ko na kung sino yung mga possible guests, o may mga darating na events, kunyari Halloween, ganyan, o ito yung mga potential na pwede mong invite. Then siya na yung nag-execute for me. Kasi dati ako yung nag-execute ng invites eh. So, nung nandyan, parang lagi kaming hand in hand ni Jomar J pagdating sa... Kaya, very efficient din siya eh. Kasi, hindi ko rin ma-imagine kung paano ko may invite yung ibang mga guests namin. Pero siya, nagagawa niya ng paraan. And, simulan ngayong taon, napapansin ko, lumalapit na rin yung mga bigatin na mga tao para mag-guest sa amin. Ang lately na lumapit sa amin, si Alessandra De Rossi. Oo nga, nakita ko nga yung... Nakakatuwa kasi, yun, parang... Tsaka si Marvin Julina, yung sila rin ang lumapit nun eh. Kasi, nagiging... Nakikita na rin ng mga ito yung sinasabi ko na pinag-usapan natin kanina, yung talagang magpapagaling ka at hanggang sa manotice ka ng mga tao. And ngayon, nanonotice nga kami na pwede pala kayang maging avenue para mag-promote ng mga kanta, ng bagong single, ng bagong movie. Kaya yun yung nagiging evolution din ng show. Nagiging na rin siya, promotion na rin siya for pumapasok na sa mainstream eh. Kumbaga parang ganoon eh, parang ganoon yung nagiging value niya. Parang may value na tuloy kami sa mainstream para ma-connect sa mga non-mainstream fans. And I think yan naman hinahanap din ng mga brands or ibang mga gustong mag-promote kasi syempre kung yung typical promotion na very direct and parang hard sell. Sa inyo kaya niyong pag-usapan feeling ko kasi yung sasabi mo kanina na Cool Pals din yung tawag sa mga nakikinig ng Cool Pals. Kasi parang kaya nilang makita yung sarili nila tingin ko sa inyo eh. Parang hindi kayo hard to reach eh, na parang relatable yun eh. Yun talaga eh. Hindi kayo nakakatakot na parang pag in-idolize mo isang tao, tapos parang hindi ka naman magiging katulad nila. Parang kayo, medyo kayang abutin. Yes. To the point niya na yung mga ibang nakikinig sa inyo, stand-up comedian na ngayon. Ganun. Which brings me sa James Upaw. Ay, ayun niya Na eh. t-shirt. Grabe nga. James, ako, kasi kanina nung binabanggit mo si Jomar J, feeling ko may connection kayong dalawa eh. Siguro lagi rin siya nakalinya-linya siya. Bukod doon. Galing din kasi akong Qatar. Hindi, bukod doon. Wag yung sa puwet. Iba pa. Sige na nga, kalbo siya. Ang Upaw po ay kalbo, Bisaya. Parang, kaya yung sinasabi mo na, ito yung naisip ko. Dahil nagsimula ito sa laging may nagko-comment lang sa akin sa Facebook. Kahit anong post ko, James Upaw. Lagi may isang comment eh, kahit wala akong isang post na walang comment, laging may isa. At James Upaw. Hinahayaan ko lang siya. Until may isang episode kami na guest namin si Burong ng Team Payaman. Binring up ko doon. Alam ko naman yung ginagawa ko kung bakit ko binring up. Kapag binring up ko doon, dadami yung magko-comment. And hindi ako magkakaroon ako ng engagement. Ginamit ko lang kayo. Pero yung after nun, talagang James Upaw, hanggang sa nagkaroon ng James Palaigit. Nag-viral yung igit post natin. Nasa 25,000. Nakakadiri. Hindi ko alam eh. Kasi sila din naman ang wala akong idea doon sa Upaw na word. Sila din kasi ginugel ko pa eh. Ano yung Upaw? Hindi ko nga alam nung una eh. Tapos kalbo pala ang Kalbo. Simple lang eh, no? James Calvo. Yun lang sasabihin niya, James Calvo. Ayaw mo yan sabihin kalbo eh, no? Dinaan pa sa Visayas eh. Nag-travel ka pa.
Para nakiritan ka na kalbo ka. Nagroro pa siya, Ilang days pa inaabot yun, para makakuha niya yung upaw. Iyon, so, yun din yung, parang ito, nagsisimbolize ito na, ayoko naman bigyan ng malalim, pero yun yung behind, behind that, na ito yung naisip ko na lang gawing t-shirt. Kasi, gusto ko ring, parang, okay, malakas ako manggago, pero pwede niyo akong gaguhin. Yun yung nangyayari. Na which is yung ganun din naman talaga yung environment ng community ng Cool Pals na gaguhan tayo dito. Pag nagkita tayo, nagpunta kayo sa Cool Pals Bar, di asaran tayo, asarin ka namin, asarin mo kami. Walang kaso. Walang pikunan dito. So kasi barkadahan ang treatment natin. Hindi kita totoong barkada, pero sinisigurado ko sa'yo, pag pumunta ka doon at ma-experience mo yung live, tatratuhin ka namin parang ganun. Tapos paglabas natin doon, unknown ka na sa akin. Alis tawagin mo ako ulit na James Upaw. At kung suot mo tong t-shirt na to, hindi mo na kailangan sumigaw. Kaya bumili ka na sa linya-linya.ph. Grabe, no? Pero ang ganda ng backstory nitong James Upaw na to. Hanggang sa napunta sa shirt, ano? Oo. Napanood ko kasi napakinggan ko yung episode din nung na ang buhay ay parang ang buhay ay laging may punchline. Sabi ko, ang ganda nung yun. Paano ko bibigyan ng meaning tong ng mas malalim pa. Pero yun naman talaga ayoko na rin pag-isipan pa kung ano yung magiging t-shirt ko. Kung ano yung recent na nangyayari sa akin. Yun din naman yung gusto kong parating. So, imbis na i-comment nyo, i-t-shirt nyo. Diba? Ang ganda. And naganda yan kung makakita ka ng isang barkada na may suot na ganyan, no? Oo, tas lahat sila kalbo din. Oo. Ay, kung meron actually, maganda nga rin to. Ang daming James sa Pilipinas. Oo. Tapos, siguro, ilang percentage sa kanila kalbo. Pwede niyong iregalo sa kanila to sa Pasko. Diba? No? Pangkalbo. Pang James na kalbo. Oo, James na kalbo, no? Ang ganda. Tapos hindi pa halata. Kasi upaw. So, pag pumunta ka lang sa Cebu, doon lang malalaman yung meaning. Pero pag sa Maynila ka, nag-iiba-iba yung meaning, depende kung nasang region ka, no? Grabe. So ako, ang saya lang din, ang sayang kung paano napunta dyan yung shirt na yan. Parang, tsaka parang medyo na-manifest nga rin natin, James, kasi tagal ko nang iniisip na dapat maging ganun yung paggawa ng shirt. Na parang hindi siya masyadong pinag-iisipan na masyado. Alam mo yun? Parang buhay din siya Kung ano yung current, ano yung recent na testament din yung shirt na yun kung ano yung nangyari nung panahon na yun. Oo, souvenir to. Itong James Upaw na to, nabuhay ng 2025. 2026, baka wala na. Iba naman. Palaigit naman. So, grab the opportunity na magkaroon kayo ng souvenir at this very moment. Yeah. Tapos yun parang ako, nagawa ko na no? May 3 version na tayo ng Cool Pals na shirt. Okay yun na marirepresent yung shirt na kumpleto kayo. Yun, no? Sakto yun mo Siyempre. So may mug pala yan, ano? May mug, may tote bag, may t-shirt. Oo. May notebook pa May notebook pa? May notebook. Ang dami naman ayun, yan. Kompleto. Pero, yan may notebook. Ay, shit. Sulit na sulit. Sulit, ano? So, wala lang. Para naisip ko ngayon, iniisa-isa ko kayo na makaisip na ng shirt sa iba-ibang ang tagal mo komedyante. nang gustong gawin to kahit nung wala pang Cool Pals, nung Comedy Manila pa lang. Ayun yung time na pinag-iisipan talaga namin kung ano yung gagawin. Kasi talagang nag-craft pa kami nung naghanap pa kami ng mga one-liners na jokes namin. Pero naisip ko parang yun nga as a stand-up comedian na nagpe-perform sa live, parang hindi ka pa kakapitan ng tao. Kaya importante talaga na magkaroon ka pa rin ng online presence at lumawak pa yung audience mo. Katulad nung nangyayari ngayon. Parang ito na yung tamang panahon para magkaroon ng sari-sariling t-shirt. Hindi katulad nung before pandemic na okay, sino lang bibili? Yung nakanood ng joke mo that very time. Tapos pupunta ka doon. Kung hindi mo pa naalala yung joke na, hindi mo pa bibilin yung shirt.
So, ganun. So ano rin, parang Timing. din. And maganda naman kasi parang di natin minamadali eh. Oo. Parang kapag nag-uusap tayo, kausap ko yung mga komedyante, nag-float lang tayo ng mga ideas. And then, hindi naman parang gawin na para para magawa na or matapos na. Oo. Parang naghihintay din ako ng tamang oras para malabas siya. And ang ganda ng timing ngayon. Ganun naman lahat tayo. Yung, kasi ilang taon na linya-linya, kailangan 10 next years, time. 10 years na. 10 years na, di ba? Parang, kung hindi naman kami umuod, di ba, nagtuloy-tuloy ka lang naman. Tuloy-tuloy lang naman, di ba? Kami, tuloy-tuloy lang din naman. Kung ano yung maisip namin, tuloy-tuloy. Then, mag-meet din tayo. Once na nagawa na natin yung mga gusto, then, may dadaanan din tayo na mag-i-intersect. So, yun ang nangyari ngayon. Hay! Hindi pinilit, Hindi pinilit. pero itinadhana. Yun. Actually, maganda talaga yung sinabi mo na na parang kaya mong lukoyin yung sarili mo through that shirt, no? And parang, nakatawa kasi, parang ina-activate mo yung mga trolls pero trolls na na harmless. Oo. Di ba? So parang, kami ng tawa na, any post na namin tungkol sa'yo, or sa Cool Pals, diretso talaga sila sa James Upaw eh. Oo, kahit walang sense eh. Kahit ako nga eh. Nagko-comment na ako eh. So, masaya siyang gawin. Oo. Masaya kasi, totoo, ako natutuwa rin naman ako kasi yung essence niya, lagi ko nga sinasabi ito pag kunyari, ang essence kasi ng community, kailangan may balik pa rin sa mga tao. Parang mag-e-enjoy pa rin sila. Huwag mo silang utusan. Parang mas maganda kung mag-e-enjoy din sila sa proseso. Hindi yung may ipopromote ka lang, manood kayo ng show namin, ganyan. Hindi ganun gagana yung community. Hindi sila magiging responsive. Kailangan yun ang natutunan ko dun sa paggawa ng community, na kailangan meron pa ring mag-e-enjoy sila sa ginagawa nila. Katulad nung isang beses, nung unang lumabas to sa utak ko at realization, nung pandemic na may gusto kaming i-promote na podcast ng ibang comedians. Pero parang hindi nagtatranslate kapag sinabi lang namin, uy, makinig kayo ng ganyan, makinig kayo ng ganyan. Ang ginawa namin nun, dahil trip-trip lang din naman ng lahat ng bagay, mas maganda nga pa nga pag galing sa trip-trip lang eh. Kasi yung hindi pinag-isipan, then gawin natin. Sige, kung ano mangyari. Doon mas nagiging fruitful at nagiging enjoy gawin. Katulad ng isang ginawa namin, imbis na i-promote namin na pakinggan, ang ginawa namin, may live stream kami na sa Zoom. Tapos, ginawa ko, pinanood ko yung live stream ng ibang comedian. Sinare ko yung screen ko. So, naka-live stream sa amin yung live stream nila. And then, sabi namin sa mga followers namin, o sige, eto yung i-comment nyo sa kanila. Nagre-raid sila. So, pag ginawa namin yung podcast raid, so nagre-raid sila doon, tapos pakikita namin yung comment nila doon, tapos tatawanan kami dun sa live stream namin. So, at the same time, na-promote mo na awareness na may podcast pala existing na ganito. Then, mapapanood nila at some other time. So, pagka wala kaming pinroduce, makikita nila. Katulad ng isang ginawa din namin kay Andren, sa Bago Matulog with Red Oliero. Sa TPN pa namin sa Silver City eh. Isang, may isang araw na nagsabay kami mag-record. So, katabing studio namin sila. Ang ginawa namin, nung bago kami mag-start, inaalok namin si Andren uy, Andren, inom ka, may alak dito. Sabi, hindi, na ako eh. Nag-quit na ako. Sabi na, putang ina mo ha, sige. Nung nag-start na sila, sabi na, punta tayo doon sa studio nila, tapos palaklakin natin ng sige, ganyan. Tapos, nung nag-start na kami, wait lang ha, pupunta lang kami sa kabilang studio. Sayaw muna kayo dito sa background, Ivan. So, punta kami doon. Tapos pinainom namin. So, tapos nung pagbalik namin, panoorin nyo na lang doon sa episode nila kung ano yung ginawa namin. So, at least na-promote din yung Tapos, tatawid. Ang saya nung experience. Kakaiba siya, hindi siya yung hard sell talaga. Malayo ang mararating ng trip-trip lang. Mas maganda kung nagsisimula sa trip-trip lang and then,
boblossom na into. Kasi kung sisimulan mo as a business structure kagad. Seryoso agad. Oo, parang Pipilitin mo maging nakakatawa yun or pipilitin mo maging okay yun. parang boring. Bar. Yun dapat yung shirt eh. Oo nga eh. May design na rin ha. May Oo, design masaya na. may design. Pero tingnan natin. Ang ganda lang na, ang gandang unang shirt yan na buhay eh. Na nangyayari, hinihirit siya. T-shirt na. Diba? So, feeling ko marami pang mabubuo from ganyan. Tsaka may makinarya ka na eh. So, hindi na siya... So, pwedeng... Hindi na ito yung susunod. Di ba? Mas madaling palitan. Oo, totoo. Pero James, parang gusto ko rin daanan yung sabi mo kasi gaguhan, no? Pwedeng kang Ikaw ba to hiritan. namatay? Namatay eh, kasi may na-trip ata. Or wala ng battery. Wala na ng battery yung lightsaber natin. Okay lang yan, nag-iba yung mood. No? Pero, speaking of, and syempre, feeling ko part din to ng lagi mong nararanasan or napag-iisipan. Pero ang galing kasi paano mo hinahandle din yung mga trolls na yan. Itong troll yan, trolling din yan James Upaw. Pero na-convert mo into something funny, positive, t-shirt na ngayon. Meron nga nag-comment, ako yung nagpauso ng James Opao, talaga in-claim niya no? Ako, tingnan mo pa lahat ng comment, lahat ng post mo, ako yung nauna. Sana may libre akong t-shirt. Nireply ako, ulul. Oo, nakita ko, nilike ko. Ulul. Akala mo mag-aano si James ng Uy, salamat dahil ngayon. Walang ganun dito. Kasi parang ganun, ayoko magpakita ng ng affection. Affection, bawal. Oo, kasi parang hindi off-brand eh. Pag Off-brand. nagpakita ka na, uy, salamat, thank you sa support. Ikaw pala nag-umpisa ng James Opao. Sige, presidente ka na ng fans. Nakakakilala, nakaka-cringe. Cringe. Pero may nag-claim pang iba. Siya lang. Siya pa lang. Ano yung Pop Uy ba yung pangalan niya? Oo, Pop Uy. nakita ko. Hindi pa rin kita ina-acknowledge. Wala ka mag-comment ka lang dyan habang mamatay ka. Pero yun nga. Pero yun, parang syempre hindi naman lahat ng hirit sa'yo ay kaya mong i-convert to ganito. Or may mga hirit din. Kasi parang typical na barkada rin, may pikunan din. So, saan ka nga ba napipikon? Saan ka parang, ito mga to. Ganun. Siguro pagka, yung typical na sagot ng mga celebrities, pag nadamay na yung pamilya ko. Pag ganun, pagka hindi naman sila, parang yung walang context. Walang context, Yung hindi ko naman sanabi sa conversation, tapos bigla mong isisingit na, okay, may Down syndrome akong kapatid. Parang, saan galing yun? Ba't may ganun? Hindi ko naman siya, hindi naman yun yung usapan natin. So, parang ganun lang. Pero, naturally, hindi talaga ako pikunin eh. Kasi kaya kong palampasin. Kasi nung gumraduate ako ng high school sa Letran, sa all-boys school, hindi ka magsosurvive doon kung pikunin ka eh. Yeah. Hindi rin ako nakipagsapakan nun. Parang kaya ko tumanggap, kaya kong bumato, kaya kong balikan ka na lang din. So, kung binalikan mo ako ng asar, babalikan din kita ng asar na mas malala. Pero, hindi tayo magkakaroon ng physical altercation. Kaya doon ako na talagang na hasa. Kasi Tama. nung grade school, elementary, doon, inanuhan ako, sinabihan ako na sa school bus, abnormal, pamilya kayo ng mga abnormal. Kasi nakikita niya yung kapatid ko, sumasalubong sa akin sa school bus, yung mayakap sa akin ng ganyan. Di, nung mga sumunod na araw, yun nga yung sinabi sa akin, kasi duduraan ko siya eh. Gumaganon ako sa kanya. Biruan lang naman. Gumaganon ako. Sinabihan ako, pamilya kayo ng mga abnormal. Huwag niyong anuhin yun, pamilya ng mga abnormal. Yung time na yun, parang pinalampas ko. Kala ko kasi, nasa context pa rin ng biruan. And then, nung na-bring up ko sa tita ko noon, niyabang ko pa eh. Kasi lagi akong sinasabihan ng tita ko na, mahalin mo yung mahalin mo yung pamilya mo kasi ikaw lang maging pag-asa niyan. Huwag mo silang pababayaan pag lumaki ka na. Lagi mo silang isasama kung nasaan ka. Tapos, diniyabang ko, oo nga eh.
Sa school bus ka, sinabihan ako, pamilya kami ng mga abnormal. Wala akong ginawa. sabi ng tita ko, ano? Kinabukasan, nagpunta sa principal. Totoo. Oo, ayun. Tapos, nung after nun, napatawag sila. Tapos, naging aloof na sa akin yung sa school bus na, uy, wag ko dyan, susumbong kayo niyan. Sa akin, wala naman, patakin na, mabahala ka sa buhay mo. Hindi ko na rin siya pinansin. Parang, doon na lang din ako doon sa mga kaedad ko. Kasi grade 6 siya, grade 4 ako. Siya yung nagsabi nun. So, yun lang yung instance siguro na, hindi pa nga ako napikon nun eh. Kasi parang, hindi ko alam kung flow ko yun, o na gano'n, na manhid. Kasi kaya kong palampasin lahat ng bagay until mapag-isipan ko. Tanga ako eh. Gets. Okay, nasabi mo sa akin ngayon yan, hindi ako ma-offend sa'yo ngayon, bukas pa, kapag napag-isipan ko. Parang mali yun ah. Pero yun, na-realize ko na, late ako ma-offend eh. Di, hayaan ko na lang din. Parang, siguro, ang pinaka-naiinis lang ako is yung pag minamaliit. Pag nang mamaliit. Yung, hindi, pero, tinitake ko lang din siya. Maiinis lang ako at that time. Pero, iti-take ko siya as learning. Siguro hindi pa ako ganun ka galing or para mas maano niya. Huwag ka mag-alala, parang tinitake ko lang siya as a challenge. Pero not necessarily pikon. Yun siguro talagang hindi ako pikon. Ironically, napipikon ako pag sinabihan akong pikon. Yung putang ina to, hindi nga ako nagsasalita eh. Tapos, sabihan mo pa akong pikon. Sabihan mo pa akong pikon. Ano to? Nakakapikon na yan. Diba? Diba? Putang ina to. Sinong pikon? Hindi nga ako napikon tapos sabihan mo akong pikon. Fake news ka? Gets. Yun siguro. Pag sinabihan kang pikon na hindi ka naman pikon, nakakapikon. Oo. Hindi, pero wala Weird lang. ako. Hindi, maganda siyang... Kasi tinatry mo nga hindi mapikon, tapos Aanuhin ka pa. titrigger mo ako sa pagkapikon. Di napikon ako. Oo. Pero wala lang, parang hearing that from you, parang mas nauunawaan ko rin paano mo na-handle. Kasi nga, hindi biro rin yung mga sa feeling ko sa lawak na ng audience nyo, sa dami na may kilala sa'yo. Talagang aabutan ka ng kung ano-anong bash and kung ano-anong... Matututunan mo yan kasi cycle siya eh. Ngayon, sa Cool Pals, makikita mo yung cycle na, okay, may bash na ganyan kasi hindi nila naintindihan yung context. Mas naiintindihan ko kung bakit sila nambabash. Ngayon, mas naiintindihan ko kung bakit nila nasabi yon versus dun sa magagalit ako kaagad kasi sinabi nila yon. Parang, napagdaanan ko na kasi yung cycle na yun. Kumbaga, parang cycle 3 na tong nangyayaring bashing ngayon, kung may bashing man. Kasi, nung una, okay, kasi bago. Kasi masasabi nila yan. Until hanggang sa nasanay na sila, yung mga nambash noon, nasasanay na-filter out na sila. And then yung mga nakasurvive ng cycle 1, maintindihan nila yung context kung bakit kami ganito. Then may papasok na bago sa cycle 2, sila naman yung mambabash. Hanggang sa ipagtatanggol naman kami nung galing sa cycle 1, sa magkakaroon ng diskusyonan sa cycle 2. Then, mafi-filter out ulit. Matitira yung mga nakakaintindi na, pupunta naman tayo sa cycle 3. Papasok ulit yung mga bago, mambabash ulit, dadami na yung magtatanggol. Hanggang sa, yung paulit-ulit lang. And then, sa cycle 2 and cycle 3, naintindihan ko na, na bago sila. Hindi nila alam. Sabihan kaming corny, sabihan kaming ganito. Kasi wala silang context nung mga naunang episode. Hindi nila alam kung ano yung character namin. May magagalit kay Roger kasi ganito yung bitaw niya. Si Roger bago introduce namin na character. Hindi nila, may mga tao kasing hindi nakakaintindi na characters yung nasa loob ng show. Kasi kung makikilala mo naman kami sa personal, hindi naman 100% kami yun. Parang tahimik ako sa bahay, di ako nag-i-engage, di ako kupal.
doon lang ako nagiging kupal. Kapag nag-ano na, welcome to the Cool Pals. Doon na papasok yun. Kasi may mga time na, ang nagpo-point out sa amin listeners, kasi nung time na namatay si Gold, ako apektado rin ako. Kasi ang dami rin sa akin nagko-comment na, ikaw na yung susunod, ikaw na yung... Nung panahon na yon, hindi naman kami pwedeng tumigil sa pagre-record ng episode. Nagpupunta pa rin ako with fear na baka anytime ako naman nga yung susunod. So, ang bigat talaga. May kita mo sa itsura ko na tulala ako pag nag-uusap-usap, nagjo-joke-joke sila Nonong, sila GB. Tulala ako. May mga instance na may kasama kami sa room na Patreons, mga cool. Tapos, pag nag-go na yung switch on ako ng kupal kong version. So, doon mo ma-realize din talaga na, ano lang to, characters. Characters ito. So, yung mga nababash ngayon kay, nabanggit ko na si Gold, no? Sana mahuli na yung mga putang ina. Justice for Gold. Oo. Dagal, And yun nga, parang... Ang hirap din kasi mag-post noon kasi madadivert siya sa buong religion. Imbes na mag-focus tayo dun sa mismong suspect. Kasi mahirap may alienate mo yung ibang mga matitino naman na part ng religion na yun. Then, magiging war na siya ng between religions. Hindi na mapofocus kung sino talaga yung pumatay. So, kaya nahihirapan kaming mag-post. Ako, personally, nahihirapan ako mag-post ng ganon. Kasi, saan dadalhin ng mga followers. Pero nung nilabas na yung muka, doon ako nag-post. Sabi ko, at least may identified na tayo. Kung ano man ang background niya, pero at least may mukha tayo. May mukha tayong ipipinpoint. Hindi ka magtuturo ng ibang tao. So, yun. So, mabalik tayo doon kay Roger. Na bagong introduce namin si Roger. Nakaka-receive si Roger ngayon ng mga backlash. Oo. Kasi nga parang, ang character ni Roger kasi masamang ngongo. So, kahit PWD siya, kupal siya. Parang ganon. Tapos, since hindi siya naiintindihan, pwede siyang magsabi ng mga cancelable na pero sasaluhin namin. Kasi hindi naman siya naiintindihan eh. Pero tapos sasaluhin namin. Kunyari, minamali niya yung on purpose yung pag-introduce sa pangalan ng mga bands. Nung namamali yun, kunyari, ang introduction niya sa palakpakan ang Dadon. Palakpakan na nilang Juan de la Cruz Band. Ginaganon niya. Juan de la Cruz Band. Tapos sasaluhin namin. Ang ibig sabihin niyan, Dadon! So parang, yun yung try naming introduce na nagkakaroon ng backlash ngayon. Kasi sanay sila si Roger noon. Nung inintroduce namin si Roger, sanay yung mga listeners at nagustuhan si Roger ng mga listeners na siya yung butt of the joke. Siya yung tinatarantado. Pero nung lumabas ngayon yung na-develop ngayon yung masamang ngongo, siya naman ngayong nangaasar. Para ang ironic lang na nagagalit yung mga tao pag naggagago yung ngongo, yung PWD na. Parang, sige, mas maganda kung ikaw yung ginagago kasi PWD ka. Pero, sa kabaliktaran, gusto naman namin na mapakita rin yung side ni Roger na siya yung nanggagago. Kasi, wala naman pinipiling kapansanan ang pagiging kupal. Pwede ka rin maging kupal kahit ano. So, parang ganun yung gusto namin. Then, sasaluhin namin if ever may mga... So, sa prosesong ganun, may mga lalampas talaga. May lalampas sa linya. Pero, ang hinihiling ko lang dun sa mga listeners, bigyan nyo ng chance. Kasi, mag-grow pa yan si Roger. Kasi hindi naman lahat kami dumaan sa ganyan. So, alam mo, kaya nga cycle eh. So, lahat kami dumaan sa ganyan. And eventually, magkakaroon kayo ng bagong flavor of the month na gagaguhin. Nababash. So, bigyan nyo lang ng chance itong ginagawa namin kay Roger. Wag nyo kagad na Kasi mahirap, dahil nagkukupal si Roger, nagiging masamang ngongo. Hindi ito lisensya para sa inyo na
i-downgrade pa si Roger na itong ngongong to, itong putang inang ngongong to, medyo masakit para sa kanya yon kasi as PWD, ganun na yung nararanasan niya simula pa nung una. Then, tinatry niyang mag-fight back sa pagiging kupal na siya naman yung magiging siya naman yung magiging instigator ng pagiging kupal. Tapos, hinaharang niyo pa, binabalik niyo ulit sa kanya yung disability niya na medyo hindi naman tama. Parang nagpapaka-woke kayo, pero hindi niyo medyo pero pagdating sa kanya, all out kayo. Oo. Mahirap yung ganun. Parang bigyan niyo ng chance. So yun may mga ganyan parang hindi ka ba inaabot ng frustration niya sa ganyan. Kasi parang trip lang Tinatry niyong maging as loose as possible sa podcast. Maging natural, genuine, ganyan. Pero hindi niyo makontrol din kung ano yung iisipin ng mga tao sa ginagawa niyo. So may mga nakakaintindi na podcast ito, comedians kayo, pero may mga hindi rin nakakaintindi. Well, yun. doon ka na lang sa ikaw na lang ang umintindi. Kasi ikaw naman ang gumawa eh. Okay, gets. So, totoo, naapektuhan si Roger na kasi binibring up ko rin sa kanya. Wala siyang alam noon. Ako lang nagsabi na Reddit. Kasi ang ko naman, sabi ko, ikaw naman ang flavor of the month ngayon ng Reddit Ang purpose ko naman noon, kaya ko binibring up sa kanya, gusto ko lang din ma-normalize yung and malaman ng mga nang baba sa kanya na aware ako. Aware kami na ganun kayo. Para lang din, maghinay-hinay naman tayo. Wag naman tayo yung all out. Parang mag-bash pa rin tayo with the heart. Kasi kung nagta-type sila doon, nagpo-post sila doon, tas ang akala nila hindi namin alam, hindi kami aware na nangyayari yun, mag-all out sila Hindi sila titigil Yun yung purpose ko kung bakit ko binibring up sa conversation na pabiro pa rin para at least kahit papano. Kasi never naman kaming nag-address or bihira kaming mag-address ng isang bashing ng seryoso. Yung talagang may podium ka pa na magaganyan. Lagi naming tinatarantado rin yung siguro yung mga bagong listeners ma-off kayo pag ginawa namin ganun. Sabihin nyo, ay, valid yung concern namin. Sana valid din yung pagtrato nila dun sa argument namin. Pero hindi, ganun naman talaga kami manggago from the start. So, hindi kami humihiwalay doon sa totoong yung kinagis na namin. Parang we are still staying true to the podcast, to the show. Kung ano yung simula pa rin nun, nag-e-evolve lang siya na lumalaki, pero yun at yun pa rin kami. Alisin mo lahat ng to, babalik kami dun sa kwarto ni GB na may pangit na setup. Pero ganun pa rin yung trato ng comedy. Na hone lang yung chemistry namin. And nandito, may bago kasing pasok, wala pa siyang 1 year, si Roger, as a sidekick. Pero, ginagawa ko nga siyang ChatGPT sa si Roger So, para, para may maipasok pa rin siya. Pero yun nga, bagong pasok, adjustment sa ulit sa chemistry. Pero eventually, bigyan mo ng 7 years. hindi naman din kaagad-agad nag-swak din yung chemist. Kasi kami nila Muman, ni Rems, GB, Nonong, bago pa kami mag-Cool Pals, magkakasama na kami, naggagaguhan na kami kahit walang recording. Si Roger, talagang bagong comedian, tapos bago pang kasama sa conversation. So, experimentation pa rin yung ginagawa namin sa kanya na pagsasama doon sa loob ng conversation. So, very experimental pa yung nangyayari. And eventually, makukuha namin yung tamang timpla. Maging patient lang kayo. Wag niyong i-all out na kayo mismo yung
babasag sa pagiging woke ninyo sa pamamagitan ng pagda-down dun sa mo. Kami na ang bahala dun. Kami na ang bahalang mag-down sa kanya. Kasi kami yung tropa eh. Mahirap kasi kung hindi nyo kilala yung tao tapos gaganunin nyo, magmumukha lang kayong naglalakad sa kalye tapos may nakita kayong may kapansanan, tinawanan nyo, haha, pilay. Ganun ang mangyayari. Imbis na yung barkada niyang Tama. barkada ng pilay, tatawanan siya, hindi masakit yun dun sa pilay pag tinawanan nila. Oh, putang ina mo, kunin mo yan. 'Di ba? Parang hindi kung barkada niya magsasabi, no, pero kung ikaw naglalakad ka lang sa kalye, si Mio, putang ina mo, kunin mo yan. Mas masakit yun. Ganon din ang nararamdaman ni Roger kapag nakikita niyang ino-all out niya siya doon sa comment at sa Reddit. Tama no? Parang, ako yung mga bashing din na ganyan, parang kulang din sila sa pagiging mindful na sa tingin nyo ba hindi yan iniisip ng mga taong kasama talaga nung pinag-uusapan nyo? Na hindi, sa tingin nyo ba, parang hindi nila naiisip yun at wala silang ginagawa behind the scenes to correct kung ano man ang nangyari, 'di ba? Or mag-adjust accordingly. 'Di ba? Parang ang perfect ng mundo kasi, no, kapag wala ka doon, no? Parang iniisip mo na dapat ganito, dapat ganyan, samantalang buhay yung mga yung pinapanood nyo. Buhay kayong at saka very very organic and very genuine yung format ninyo. Hindi siya curated, hindi siya scripted, hindi siya editable. No, kaya nangyayari lang siya. Kaya yan. Again, naintindihan ko kasi lumampas na kami doon sa trip-trip lang eh. Naging show na talaga siya. So may mga tao na talagang papasok na nandyan for the show. Na akala nila, kung ano yung nakita nila noon, yan na yun. Versus dun sa mga taong nakikinig sa amin during the pandemic. May context. May may Zoom call pa kami, nag-after party pa kami, nakakausap talaga namin personally yung mga listeners. Na ngayon, wala nang ganun eh. Parang, eto na kami, parang pinapanood nyo kami as it's showtime, tapos na magko-comment lang kayo base dun sa nakita ninyo. So, walang context. Hindi nyo alam na bago pa kami sumalang doon, nandun kami sa green room, ginagago na namin si Roger, iiyakan, nagsasabihan kami ng problema. Tapos makikita na lang namin, pag ginago namin si Roger, yun lang yung napanood ninyo. Sabihin nyo, ginagago namin si Roger. Hindi na kayo naawa doon sa PWD. Ganun ang nababasa ko ngayon kay comment naman nila kay Muman. Kasi parang sobra naman to si Muma, kung murahin si Roger, parang wala ng pagkatao yung tao. So, hindi nila alam na may sariling na nagkikwentuhan ng heart-to-heart talk si Roger tsaka si Muman. So, may mga, again, sa naiintindihan ko naman kung bakit ganun yung receive. Kasi pagka hindi mo naintindihan, mapipikon kayo. Oo nga. Katulad nung sinasabi nila sa akin na hindi naman ako napipikon pero sinasabihan akong pikon. Ganon din yun. Hindi nyo sinasabihan yung ganon, pero hindi naman yun yung nangyayari talaga behind the scenes. Kung hindi ko naiintindihan yung sitwasyon, mapipikon din talaga ako doon sa ano. Gets. May nakita nga akong comment kanina doon sa episode namin na Tagalog versus Bisaya kasi parang nabanggit si Coco Martin. Nagbabatang kaya po ako nun. Tapos talagang ang inaano namin ni Nonong, hindi, panalo si Coco, panalo yan. Ginagano namin. Direct, kami nang bahala dito sa kay Roger, sasakalin ko to, inaasar ka oh. Tapos may nakita akong comment na, Coco Martin Dick Riders. Hindi nyo naiintindihan kung bakit, yung may context kasi. Pero kung naintindihan ko naman yon kasi alam ko, identified ko kagad, ngayon lang nakinig to. Or hindi niya alam yung context. So, scroll up. Wow! Parang James, parang nakikita ko kung paano nalalawakan mo yung isip mo, na naiintindihan mo yung nangyayari. Parang gano'n yung take ko. Parang naiintindihan mo yung nangyayari. Oo. Kailangan eh. Oo. Kasi kung hindi, masira ulo mo, no? Oo. Kasi ako visible sa akin lahat eh. Ako nakikita ko lahat ng comments. Parang
para akong si Control na nakikita ko lahat ng comments. Oo. So, pag hindi ko siya naintindihan, nag-fail ako kasi mas magiging magagalit lang ako. Oo nga eh. Props, man. Ang hirap na ginagawa mo rin. Ang hirap din makontrol niyan. Medyo no? Ang daming, ang lawak na kasi, ang laki ng community, ang daming issues. Pero kapag hindi mo na-handle ng mabuti, masisira talaga siya. Pinagdaanan ko yan, sira na ulo ko dyan. It's not as if parang... Pero ang nagbabalance kasi sa akin, siyempre, may mga kasama pa rin ako sa Cool Pals. Yan, sila GB, Nono, Muman, Rems. Doon lumalabas. Pag I'll make it a point na bino-voice out ko sa kanila kung ano yung Napaprocess nyo. Para napaprocess ko at hindi lang one-sided yung pananaw ko. Kasi kung one-sided yan, hindi ko maintindihan yan. And then sila yung nagpaparealize din sa akin na, kasi ganito nga yung nangyayari. And then, yun, eventually, nagsasaluhan kami. Hindi lang doon sa nakikita nyo sa show na nagsasaluhan kami ng jokes, nagsasaluhan din kami ng failures, nagsasaluhan kami ng challenges, nagsasaluhan kami ng ideas kung paano pa mas mapapaganda yung show. So, lahat ito, pero ang style talaga namin, pag nag-bring up yung isa, magsasabi lang ng sentimiento yung isa. Then, kapag na-weigh na namin yung mas maganda, di go tayo. Hindi wala masyadong red tape, kumbaga. Wala masyadong pag-iisipan pa. Sige, bangko natin yan. Kung nakita namin, maganda yan, gawin natin. Kasi, yun nga hindi naman namin tinatrato yung bawat episode as gold. Na kailangan maganda to episode. Na pag pangit yan, may isa pa tayong episode ay 1,000,000 episode gagawin namin. Kung mag-dwell kami sa isa, masisira ulo namin. Kung ano yung maganda namin nakita doon sa isang kung ano yung feel namin doon sa recording na yon, so yun na yun. Kung di nyo nagustuhan, Next. bagay tayo sa next. Wala lang. Ako parang reflection ng tibay ng foundation nyo as a group. Yung saluhan nyo. Kaya kahit na kung ano-ano nang dinaanan ng grupo nyo as comedians, pa rin na nasusustain nyo. No? Kasi bago pa tong Cool Pals na to, marami na yung pinagdaanan namin. Ang kapal ng context. 6 years pa lang to versus dun sa 15 years ko. So, nagsama na kami magkakasama na kami for 9 years bago namin ginawa to. So, matibay na yung foundation ng 9 years na yun. Whew! Alam mo, kung wala lang tayong show ngayon, dire-diretso tayo. Huwag na tayong mag-show, no? So, ang context nito, guys, ay may show si James Maya-Maya. Linya-Linya Headquarters. Linya-Linya Headquarters, finally. No? At warm-up niya pa lang to. At dito ko rin ilo-launch yung James Opao. Oo nga pala na shirt. So, pagka gusto nyong bumili at wala kayo dito, punta lang kayo sa linyalina.ph. Buong mundo? Buong mundo to. No, so worldwide shipping yung sa linyalinya.ph yung shirt natin na James Opao. May Cool Pals shirt din tayo at Cool Pals merch na lumabas. Meron din tayo kay Nonong. Abangan nyo pa yung sa mga ibang comedians, no. So available yan online, pero tatry din namin na sa mga shows ng Cool Pals kung kayang nandun kami para makater din yung mga pumupunta. Yan. Pwedeng nandyan din yan. Pero habang meron pa, kasi marami rin nagme-message, James, meron ba kayo nung unang version nitong ganyan? Hindi na. Wala na. Hindi na So, habang nandyan pa, kunin nyo na. 2 pieces lang yung pinrint na ito. Nakuha ni yung isa. Ako hindi ako nakakuha. Hindi ako nakakuha. 2 pieces lang to, kaya order na. Limited edition lang yan. So, pero, grabe itong usap natin, James. Parang dito mo nalalabas yung ibang side mo eh. Kasi hindi ka nagsasalita eh. Sinasalo lang ako ni James eh. Kaya napapaano si James eh. Hindi, maganda ka kasi nagugustuhan ko rin mag-guest sa ibang podcast kasi iba rin yung nalalabas mo. And yung mga masyado ng maraming utak doon sa loob ng Cool Pals na hindi mo na mabibring up yung mga gusto mong sabihin. Kasi puro jokes lang to eh. Wala kang magsiseryoso dito eh. Sa ibang podcast na lang tayo magseryoso. And may kita niya rin yung mga behind the scenes namin. Saya nito, James. Saya nito. Next 2 years, see you in 2 years. 2020, 7?
Oo, alam na natin kung sino yung mga kandidato sa presidensya. Oo nga. Yun na yung nagsusap namin ni James. Ang dami na nangyari. May mansion na siya, may helicopter na. Oo. Abangan nyo, magiging contractor na to. Cool Pals Construction Incorporated. At saka sa mga nanonood, salamat kung umabot kayo sa part na to ng episode. Alam ko ang dami na bring up ni James na topic, ang dami niyang mga na-share na insights. Kung meron kayong gustong i-share na insights, so mag-comment lang kayo ng James Upaw sa ating comment section. Para maging healthy yung conversation, maganda yung palitan, 'di ba, na iaangat natin yung level ng discourse, no? 300 comments yan, puro James Upaw. Hindi, pero yun, James, salamat, man. Thank you. Thank you din, Ali. First time kong magkaroon ng solo, sariling t-shirt. sa... Naunahan mo pa ako, wala akong sariling t-shirt. Anong gusto mo ba? Ali pala igit. Sa'yo na magiging comment eh. Wag na, sa'yo na yan. Sa'yo na Naku, yan. nasabi ko na. Sorry. Sa'yo na yan. Ali pala igit po. 2028. Wag Ali pala igit. Guys, mamaya papakita namin sa inyo yung upuan ni James. May igit. May igit. Videoan nyo mamaya. May igit yan. Totoo yan. Pero Kanina wala. nalinis na ng Cleanworks, no? Ay, shoutout sa Cleanworks. Sayang, may igit ni James nung 2 years ago. And then, nanuot siya dyan. May ginamit kong dati. Uy, tsaka pala. Sige, nga pala. abangan nyo na. December 31, lalabas yung comedy special. Oh, wow. December YouTube, 31. Abangan nyo, Cool Pals, at saka sa mga linya-linya show listeners dyan. Unless magbago yung isip ng Netflix. Oo nga, malay mo, pwede. Netflix din nakikinig sa atin yan. Talaga. Yung Sige, wala kayong t-shirt na James Upaw. Pero abangan nyo mga shows ng Comedy Manila, ng Cool Pals, Joketoberfest, Happy Joketober sa inyong lahat. Ang daming content, isang mundo yung binibigay sa atin ng mga komedyante para makatuloy tayo sa mga kanya-kanya nating buhay. Kaya sana suportahan nyo, tangkiligin nyo para rin makapagtuloy-tuloy din sila sa pagpapatawa. Ingat kayong lahat. Salamat. Bye-bye. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.